Alam mo ba na may isang Pilipina na naging prinsesa sa Brunei? Oo, hindi ito katang-isip lamang. Ang kwento ni Ayen Munji, isang mga awit na mula sa Pilipinas, ay isang patunay na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang twists at turns. Taong 1995 nang magtanghal si Ayen sa Brunei, hindi niya alam na ang isang simpleng performance ay magiging daan para makatagpo siya ng isang prinsipe. At hindi lamang ito basta prinsipe, kundi si Jeffrey Bolkiah, ang kapatid ng Sultan ng Brunei at may yaman na aabot sa $1.2 bilyon. Hindi pa ito natatapos doon, naging ika-4 na asawa siya ni Jeffrey at ganap na naging prinsesa sa Brunei. Ngunit sa kabila ng marangyang buhay, ang pagiging prinsesa ay hindi pala tulad ng iniisip ng iba. Sobrang ganda ng lahat sa labas, gaya ng magagarang sasakyan, palasyo, alahas, mga mamahaling damit at sapatos, at mga kasambahay na palaging handang magsilbi. Para sa iba, ito na ang buhay na pinapangarap. Pero si Ayen, sa kabila ng lahat ng mga material na bagay, ay tila hindi niya naramdaman ang tunay na kaligayahan. May isang kwento si Ayen na talagang nakapagpabago ng pananaw ko. Isang araw, nanghingi lang siya ng isang piraso ng tinapay mula sa mga kasambahay. Alam mo ba kung anong inihain sa kanya? Halos 100 piraso ng tinapay. Kasi raw, nais nilang bigyan siya ng pagpipilian. Kumbaga parang sa sobrang yaman nila, wala na silang pakialam kung ilang piraso ng tinapay ang kanilang ibigay. Ngunit si Ayen, hindi iyon ang kaligayahan na hinahanap niya. Sa dami ng alahas at marangyang buhay, pakiramdam niya ay parang Christmas tree na lang siya na nilalamnan ng mga ginto at mamahaling bato. Sa kabila ng marangyang paligid, may isang malaking puwang sa puso ni Ayen na hindi kayang punan ng mga material na bagay. Pakiramdam niya ay nawawala ang tunay na koneksyon, ang pagmamahal at simpleng kasiyahan sa buhay. Hindi man siya nagkulang sa mga magagarang gamit, hindi niya naman naramdaman na siya ay minamahal ng buo. Yun na nga ang isa sa mga pinakamahalagang aral na natutunan ni Ayen, kung saan ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga mamahaling bagay, kundi sa mga simpleng sandali ng tunay na pagmamahal at koneksyon sa mga tao sa ating paligid. Isa pa sa mga dahilan ng kanyang kalungkutan ay ang laging pag-alis ni Jeffrey, ang kanyang asawa, upang asikasuhin ang negosyo ng royal family sa ibang bansa. Ang pagkakaroon ng malalayong biyahe at madalas na mga pag-alis ng kanyang asawa ay nagdagdag ng lungkot sa kanyang buhay bilang prinsesa. Ang mga oras na sana ay dapat ay magkasama sila, ang mga oras ng bonding at pagmamahal, ay nauurong. Dito na magsimulang magsilbing trigger ng depression si Ayen. Hanggang sa nagkaroon siya ng deep postpartum depression pagkatapos niyang ipanganak ang kanilang anak na si Hassan. Matapos ang mga taon ng pagiging prinsesa sa Brunei, nagdesisyon si Ayen na sumama sa kanyang asawa sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa dahil gusto niyang maging malapit sa kanyang asawa. At sa mga pagkakataong iyon, ninais niyang mas mapanatili ang kanilang relasyon. Ngunit, sa kabila ng lahat ng sakripisyo ni Ayen, dumating ang isang hindi inaasahang balita na may ibang babae na naman, si Jeffrey, na balak niyang pakasalan. Sa mga salitang iyon, naglaho ang lahat ng pangarap at pag-asa ni Ayen. Hindi na siya nakatiis. Ang lalaking nangako sa kanya na siya na ang magiging huling asawa, na magiging katuwang niya sa habang buhay, ay pinili ang ibang babae. Ang mga salitang iyon ay parang tinadtad na kalso sa kanyang puso. Imagine mo kung gaano kasakit yon, di ba? Kung ikaw si Ayen na sobrang nagmahal, nagtiwala, at nagbigay ng buong puso, tapos ganito ang mangyayari. Hindi lang basta relasyon ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang mga pangarap niyang magsimula ng isang buo at masayang pamilya. Ang sakit, di ba? Para bang isang malaking parte ng kanyang pagkatao ang nawasak at nawalan siya ng rason upang magpatuloy. Ang lahat ng pinaghirapan niya ay biglang nauwi sa wala at hindi niya alam kung paano magsisimula muli. Hindi ba't nakakalungkot na sa kabila ng lahat ng material na bagay, mga mamahaling alahas, mga magagarang sasakyan, at mga palasyo ay kanyang hinahanap-hanap pa rin
ang tunay na pagmamahal at pag-aalaga. Sa kabila ng lahat ng mga luho, si Ayen ay nawalan ng isang bagay na hindi kayang palitan ng kahit anong yaman. At ito ay ang tunay na pagmamahal at pagpapahalaga ng taong iniwasan niyang mawala sa kanyang buhay. Sa mga oras ng kalungkutan at depresyon, nagdesisyon si Ayen na magbakasyon sa Pilipinas. Parang isang maliit na pahinga, pero sa kanyang puso, parang isang malaking hakbang na nagbigay sa kanya ng lakas. Doon sa Pilipinas, naramdaman ni Ayen ang isang uri ng kalayaan na matagal niyang hinahanap. Hindi siya prinsesa, hindi siya mayaman, ngunit nahanap niya ang tunay na saya sa mga simpleng bagay. Ito ang makasama ang pamilya at mga kaibigan na tumanggap sa kanyang pinakamababang kalagayan. Hindi madaling magdesisyon na magbago ng direksyon, lalo na kung ang taong minahal mo ay ang iyong asawa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nahanap ni Ayen ang lakas na magpatuloy sa buhay. Doon na nagsimula ang pagbabago sa kanyang buhay. Nagpasiya siyang magsimula muli, at si Ayen mismo ang nag-file ng diborsyo sa Brunei Court. Matapos ang 4 na buwan, tuluyan nang naghiwalay ang kanilang landas. 6 na taon na nagsama, ngunit natutunan ni Ayen na hindi sa lahat ng pagkakataon ay ang kasunduan ng mga puso ay natutuloy. Dahil sa kanyang desisyon na magsimula muli, natutunan ni Ayen na mas mahalaga ang kaligayahan at kasiyahan sa sarili kaysa sa buhay na puno ng material na bagay at mga pangako na hindi natupad. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, natutunan niyang itaguyod ang kanyang sariling kaligayahan. At sa huli, natagpuan niya ang pag-ibig na tunay, hindi sa mga magagarang alahas at palasyo, kundi sa mga simpleng bagay na nagbibigay halaga sa kanyang pagkatao. Isang aral na tiyak na tumatak kay Ayen ay ang hindi pagsuko sa kabila ng mga pagsubok, kung saan hindi mo kailangang maging prinsesa para makatagpo ng kaligayahan. Dahil sa kanyang desisyon na magsimula muli, natutunan ni Ayen na mas mahalaga ang kaligayahan at kasiyahan sa sarili kaysa sa buhay na puno ng material na bagay at mga pangako na hindi natupad. Ano ang matutunan natin sa kwento ni Ayen? Sa buhay, hindi lahat ng yaman at material na bagay ay magbibigay sa atin ng kaligayahan. Tinutukoy ni Ayen na ang tunay na kaligayahan ay hindi nasusukat sa mga mamahaling gamit at marangyang buhay, kundi sa mga simpleng bagay na nagpapasaya sa ating puso. Sabi niya, ang pera at yaman ay kailanmay hindi makakabili ng tunay na kaligayahan sa mundo. Para kay Ayen, ang paghahangad ng isang buo at konkretong pamilya ang siyang magpapalaya at magpapabuo sa kanyang pagkatao. Nawala man sa kanya ang mga bagay na material na tinatangkilik ng iba, ang karapatan ng kanyang anak bilang isang prinsipe, at marami pang iba, na natili pa rin sa kanya ang pinakamahalaga at ito ang pagkakataon na magsimula muli at magkaroon ng bagong buhay. Hindi nagtagal ay nakatagpo rin siya ng tunay na pagmamahal kay Franco Laurel, na siyang nagparamdam sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal at pamilya. Sa kanya natutunan ni Ayen na ang tunay na kaligayahan ay hindi makakamtan sa mga mamahaling bagay, kundi sa pagmamahal ng mga tao sa ating paligid. Ito ang mga tunay na nagmamahal sa atin at tumatanggap sa atin, sa ating pinagmulan at pagkatao. At habang si Ayen ay patuloy na nagsusumikap at tumatanggap ng mga bagong hamon sa buhay, hindi siya nagpatinag sa mga pagsubok ng nakaraan. Hindi man siya naging prinsesa sa kanyang mga mata, ngunit naging isang matatag naman siyang babae na may malasakit sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Ngayon, si Ayen ay masaya sa kanyang bagong buhay at pamilya, at tila napagtanto niya na ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa mga marangyang bagay, kundi sa mga simpleng sandali na puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Kaya sa mga oras na nararamdaman natin na parang ang buhay ay hindi na magbabago, na parang walang pag-asa, tandaan natin ang kwento ni Ayen. Minsan, kailangan nating maglakbay at magbago ng landas upang makita natin ang tunay na halaga ng buhay. Hindi lahat ng bagay ay darating sa atin ayon sa plano natin. Ngunit sa bawat kabila ng unos, may magandang bukas na naghihintay. Si Ayen ay naging isang halimbawa ng isang babae na hindi natakot na magsimula muli. Hindi natakot na bitawan ang mga bagay na wala namang silbi sa kanya at mas pinili ang tunay na kaligayahan. Kaya kung ikaw ay nagdadaan sa mga pagsubok sa buhay, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Ang mga mahihirap na karanasan ay may dahilan,
at sila ay nagiging hakbang tungo sa mas magandang bukas.